So, magandang gabi idol. So, yan, okay na. Ayan o. Napalitan natin ng bagong thermal fuse. So, ganito po yung kinabit natin yan. Bago po siya. Pang rice cooker po. Kailangan same value din po. Kung ano yung tinanggal natin piyesa, ganun din po yung kinabit natin. 250 volts, 15 amperes po. So, yan. Kabit na natin mga idol. Yan. Ikabit na natin yung kanya. So, yan. Ganyan siya. Takip. Ayan. Sabit na natin. Ayan. Kabila naman. Ayan. Tapos yung tatlong tornilyo niya sa gilid. Yung may paa. Idol. Diyan pa. Ayan. So, pag repair mga idol, tiyaga lang. Okay na siya. Ayan. Ayan. So, okay na. So, saksak natin mga idol. So, ayan. So, yan yung worm niya. Ayan. Ayan. Plug natin mga idol. Ayan, kung makita nyo. Focus mo yung camera. May power na siya. Ayan. Makita nyo. So, ayan. Salangan natin ng tubig. Ayan. Testing natin na. Ayan. Tapos, takip. Tapos, worm. Ay, cook. Ayan mga idol. Nag-cook na siya. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, okay na siya, nag-cook na siya, di ba? Makikita niyo. So, hintayin lang natin uminit konti. Matik na yan, mga idol. Okay na yan. Hintayin lang natin uminit. Observe na natin kung magbabalik ba siya or kung magwa-warm ba siya o hindi. So, bali, konting tubig lang po yung nalagay natin yan. Konti lang po. Hindi pa initin lang natin. Okay na siya. Yan. Sa mga ganito mga idol, simple lang to. Madali lang payusin ng rice cooker na ganito walang power. Kadalasan nun usually talaga yan. Magiging sira lang po. Thermal fuse po. Ito lang po nagiging problema niyan. Yan. It's either dito sa may switch niya. Kapag ang rice cooker naman po, yung nagwa-warm siya, madali lang po yun mga idol. Bali, ang nagiging problema lang nun, yung sa may magnetic switch niya, yung nasa gitna, yung spring sa gitna. So, ayan, mainit na mga idol. Okay na yan. Okay na yan. So, good. Thank you. Salamat sa tiwala po ulit.